So, yun, what's up mga kapaps? Good morning sa inyo lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po dun sa kumakalat na balita no, sa Pilipinas. Regarding dun sa PhilHealth. Pero bago yan mga kapaps, nais ko munang batiin yung mga kasamahan ko dati dyan sa Saudi, sa Unilever. Sila Jober Barnuevo, at yung mga kasamahan ko pa dyan. At kung bago ka sa channel kong to, paki-subscribe na rin po mga kapaps. Paki-like and share na rin po. At kung may mga gusto kayong i-comment, paki-comment na lang din po dyan sa below. Babasahin po natin yan. So, ayun na nga mga kapaps, balik po tayo doon sa usaping PhilHealth Para po sa akin hindi po yung opinion ko lang diyan hindi po ako sang-ayon diyan sa gustong mangyari ni Risa Hontiveros Itong Risa Hontiveros na to, wala na tong ginawang matino Bira, simula po nang umupo yan sa Senado, wala na pong ginawa yang Risa Hontiveros na yan. Puro na lang panggigipit sa mga Pilipino. Hindi ko lubos maisip tong mga pinagagawa nitong mga pulpul politiko na to sa Pilipinas Wala nang ginawa kundi puro pahirapan ng mga OFW na naghahanap buhay ng matino Akala siguro nitong mga ito ang mga OFW namumulot lang ng pera dito sa ibang bansa Ako po, example matagal na po ako nag-abroad. Siguro mga almost 13 years na po ako nasa abroad. 10 taon po ako sa Saudi. At kada nagbabakasyon po ako sa Pilipinas, may binabayaran po ako sa PhilHealth. At kahit minsan po, sa 10 taon ko na yun sa Saudi, hindi ko po nagamit yung PhilHealth na sinasabi na para sa OFW. Useless po yan para sa OFW dahil ang mga OFW po meron po silang mga health card na ibinibigay ng mga employer nila. Kapag kami po ay nagkakasakit dito sa ibang bansa, meron po kami mga health card. Nagpapacheck up po kami sa ospital. Nagpapacheck up po kami sa mga clinic. At dahil po meron kaming health card na ibinigay na employer, mababa lang po ang sinisingil sa amin sa mga hospital dito sa ibang bansa. Kaya kung tatanungin nyo po, hindi po ako pabor dyan sa PhilHealth na yan. Mas maganda nga po sana, alisin na lang po yung PhilHealth na yan para sa mga OFW. Kasi hindi naman po napapakinabangan, hindi po nareripan yan. Hindi po katulad ng SSS na kahit nandito kami sa ibang bansa, naghuhulog kami, yearly, monthly, naghuhulog kami, napapakinabangan po namin yan. Pwede po kami mag-loan. Pag umuwi na po kami ng Pilipinas, magagamit po namin yan. Lifetime po yung SSS na yan. Yung PhilHealth po na yan, non-refundable po yan. Hindi po namin makukuha yan. Hindi po makukuha ng OFW yan. Kasi nga, non-refundable siya. Saan na pupunta? Saan na pupunta yung mga binabayad namin sa PhilHealth na yan? Napapakinabangan ba namin? Hindi. Kahit pamilya namin, hindi nga mapakinabangan So ano pang saysay ng PhilHealth po na yan? Tapos eto, si Risa Hontiveros na to. Balak pang magdagdag ng singil at mandatory na sisingilin po sa mga OFW. Hindi po makatarungan yan para po sa mga OFW, mga kapaps. Kaya i-boycott po natin yung panawagan na yan ni Risa Hontiveros na yan. Alam nyo, okay na sana noon na nagpasa sila ng ng Universal Healthcare Law na tinatawag nila. Kung matatandaan ko noon, si JB Ejercito, yung principal sponsor nito, yung Universal Healthcare Law. Tapos, ang mga sumuporta rito ay sila Senate
President Vicente Soto III. Yan, sila Juan Miguel Zubiri, Franklin Drilon, Ralph Recto, Nancy Binay, at marami pa pong iba. Alam ko, pati yung senador na nakakulong ngayon, no, si Laila de Lima, isa rin po yan sa mga ano. Okay na po sana yung mga yun eh. Kasama pa pala doon sila Manny Pacquiao. Sa ano niya, no, tawag dito na mga pumirma, mga ano yan, mga co-author kung tawagin. Okay yan, maganda yan para sa OFW, no? Pero ang tanong dito is, dyan sa Universal Healthcare Law is, ang tanong dito is, saan kukunin yung pondo? Di ba? Yan ang malaking tanong mga kapaps, ano? Saan nyo kukunin ang pondo na yan? Di syempre, yung Universal Healthcare Law na yan is para sa mga OFW. Syempre, yung pondo niya, kukunin nyo rin yan sa mga OFW. Tapos, eto, ang sinasabi nyo rito, na mandatory nyo na ibabawas sa sahod ng mga OFW, 3%. So mga kapaps, malaki po yung bagay ang 3% sa sahod ng bawat OFW na nagtatrabaho po dito sa ibang bansa. Lalo na po kung maliit yung sinasahod po ng isang OFW. Kasi ito po mga kapaps, sasabihin ko po sa inyong totoo, hindi po lahat ng OFW is malalaki po ang sahod. Ang malalaki lang po ang sahod ng mga OFW na nandito nagtatrabaho sa ibang bansa is yung mga engineering. Yan, yung mga engineer, yung mga mechanical engineer yan, electrical engineer. Yan po ang malalaki mga sahod. Pero yung mga skilled worker po at saka yung mga DH, mas kawawa po yung mga DH natin. Tapos papatawan nyo ng ganito, 3%. Mandatory yung ikakaltas sa sahod ng mga OFW. Hindi po makatarungan to. Hindi po para po sa akin, hindi po ako sang-ayon dyan. Kasi hindi ko naman po nagagamit to eh. Ako, last year, inubo ako. Inubo ko ng matindi, yung parang yung halos oras-oras nangangatilalamunan ko, matindi yung pagkaubo. Dahil nga, yung employer namin dito is binigyan kami ng Medicard na yan o health card na yan, binigyan kami niyan. Nagpa-check up po ako. Hindi ko po gamit. Hindi ko po gamit ang PhilHealth na yan. Kaya po wala pong saysay yan. Kasi lahat kaming mga OFW may mga health card po na binibigay ng employer namin dito sa ibang bansa para habang nagtatrabaho kami dito sa ibang bansa, kung magkakasakit kami rito, meron kaming gagamitin na pangsalag sa mga sakit. Nakakapagpa-check up kami sa ospital na murang-murang halaga lang po na babayaran namin kasi sagot po yun ng employer. Kaya wala pong kwenta yan, yung PhilHealth sa Pilipinas. Hindi po nairiripan yan. Kanino po mapupunta yan? Di sa bulsa ng mga pulpul politiko na yan, yung mga corrupt na pulpul politiko na yan. Hindi po ako pabor dyan. Kaya nananawagan po ako sa mga kapwa ko OFW sa buong mundo. I-boycott po natin itong panawagan na to ni Risa Hontiveros na walang magawa tong pulpul politiko na to eh. Lahat na lang ng ginawa nito puro kapalpakan sa gobyerno eh. Puro walang alam kundi mangurap na mangurap. Tapos isisisi nyo sa presidente ng Pilipinas ngayon na si Duterte. Huwag kayong ganun. Ang gawin nyo para makatulong kayo sa mga OFW, mag-isip kayo kung ano yung mas makabubuti para sa mga OFW. Yan ang pag-isipan nyo mabuti kasi
iniluklok kayo ng taong bayan dyan sa pwesto na yan para gumawa ng mga batas. Yung batas na ang makikinabang ay yung mga mamamayang Pilipino, kasama ang mga OFW. Tapos sasabihin nyo, wala namang impact yung mga pinapadala ng mga OFW na yan Wala namang impact sa economy ng Pilipinas yung remittance ng mga OFW na yan O, asan kayo ngayon? Yan ba'y sinasabi nyo walang impact? Minamaliit nyo kami mga OFW dati. Alam ko, ako wala ako ritong kinikilingan Wala akong inaano dito na Duterte o Dilawan o ano pa. Wala po. Patas po ako rito. Opinion ko lang po ito. Kung ano po yung nararamdaman ko bilang OFW kasi sa ginagawa nyo ito na mandatory nyo kaming kakaltasan sa sahod namin ng 3%. Ano ngayon? Ito ba'y sinasabi niyong walang impact ang mga OFW sa economy ng Pilipinas? Bakit ginagawa niyo to? Bakit kailangan niyo kaming patawan ng 3% mandatory na ikakaltas sa sahod namin, mga OFW? Yung mga nasa PhilHealth na yan. Sagutin niyo yan. Di lumalapit din kayo sa OFW, 'di ba? Para makalikom kayo ng pondo. Kasi yung pondo ng PhilHealth wala na. Ang pondo ng PhilHealth wala na. Yung pondo ng PhilHealth na yan na sino ba yung nakaupong chairman ngayon dyan sa PhilHealth na yan Imagine niyo may nabasa ako Mga kapaps, may nabasa ako. Hindi ko lang alam kung fake news yung nabasa ko o ano. Pero ganun pa man hindi natin siya pinaparatangan ng direkta. Sinasabi ko lang, may nabasa ako na yung pinaka-cheap ng PhilHealth na yan imaginein mo, nakatira siya sa isang hotel. Tapos, ang isang gabi niya sa hotel is 3,800 pesos. 3,800 pesos ang isang gabi, mga kapaps. Kwentahin nyo po yun. Sa loob ng isang buwan, magkano po yun? Ilang taon na siyang nakatira dyan sa hotel na yan. 3,800 pesos po isang gabi. Kwentahin nyo po, ilang taon na po siyang nakaupo dyan. At ilang taon na siya nakatira sa hotel na yan. Bakit hindi na lang po siya kumuha ng isang kondo? Na doon siya tumira. Hindi yung tumira pa siya dyan sa hotel na yan at 3,800 per night. Saan bang gagaling yung ibabayad mo dyan? Di sa PhilHealth din, sa kaban ng bayan. Sa aming mga OFW nang galing yan. Nakakasama kayo ng loob, mga pulpul politiko kayo lalo yung mga nasa PhilHealth na yan Wala na kayong ginawa kundi pahirapan kaming mga OFW. Maawa naman kayo sa amin. Hindi po namin pinupulot dito ang pera sa ibang bansa. Kung alam nyo lang, pumupunta kayo rito, bumibisita kayo sa ibang bansa, inaalam nyo kung ano yung kalagayan ng mga Pilipino, nakikita nyo sa mga social media na ito. Nakikita nyo na parang nag-happy kami sa labas, o mga picture-picture, video-video, pero doon lang po kasi namin na ipapakita na maging masaya kami kasi malayo kami sa aming mga pamilya. Sa pamamagitan po ng mga pagpopost sa social media na yan, parang doon sa mga happenings namin, nababawasan po yung kalungkutan namin dito sa ibang bansa. At alam nyo ba, ito po real talk po ito Pagdating po ng gabi, matutulog po kami. Iisipin po namin, kumusta na kaya pamilya namin? Tapos, kinabukasan, kayod na naman kami. Di ba kayo naaawa sa mga OFW? Tapos kung gatasan nyo, mga pulpul politiko kayo, pati yung mga nasa PhilHealth na yan, mag-isip kayo na mabuti. Hindi yung pahihirapan nyo kaming mga OFW. Nakaka-high blood mga kapaps Hindi makatarungan tong ginagawa nila sa mga OFW. Alam mo, nung isang araw ko pa ito binabasa tong na to
tong ginawa ni Hontiveros na to sa PhilHealth, yung PhilHealth, hindi po maganda. Hindi po maganda. Alam nyo, mas maganda pa yung yung SSS. Kasi yung SSS, napapakinabangan namin yan. At pag edad namin sa 60 years, pag nag 60 years old na kami may pension kami sa SSS. Kaya mas okay pa saludo kami dyan sa SSS, wala kami masasabi dyan. Pero dyan sa PhilHealth na yan, mga pulpul politiko, mga hunghang kayo, mag-isip kayo ng tama. Masyado nyo pinapahirapan ng mga OFW. Lalong-lalo na po yung mga DH natin dyan. Mabababa po ang sahod niyan. Tapos, rektan yung kakaltasan. Mandatory yung kakaltasan ng 3%. Tapos ito pa masama dyan Kapag na-late ka ng bayad, papatawan pa nila ng porsyento. Magkakaroon pa mga kapaps. Ito mga to, nakakatuwa to mga to Ang sarap pag-uuntugin itong mga to bihira itong mga to Nakaka-high blood itong mga to Pag na-late ka ng bayad sa PhilHealth, papatawan nila ng 1.5% na interest. Yan, di ba? Ang uhusay nyo, di ba? Ang gagaling nyo. Parang kami pa ang nagkautang. Di ba? Hindi kami nakabayad, na-late kami ng bayad ng PhilHealth, papatawan nyo ng 1.5%. So parang kami pa nagkautang, di ba? Itong mga to, grabe, di ba? Wala kayong mga alam kundi puro pangungurap. Puro kayo pangungurap. Dapat yung PhilHealth na yan, isara na. Kasi wala pong kwenta yan. Hindi po nakikinabang ang mga OFW sa PhilHealth na yan. Ikaw, Risa Hontiveros ka. Hindi ko alam kung mag-isip ka naman ng tama. Hindi yung puro pananakal lang, puro pananakal sa aming mga OFW. Nung nasa Saudi ako, 10 taon po ako sa Saudi, ilang beses po ako nagbalik-balik. Nagbabayad po ako sa POA ng balik manggagawa. Nakalagay po doon, OWA, PhilHealth, may pag-ibig, may yung OEC kung tawagin. Nandun po yung mga binabayaran po namin. May PhilHealth po doon. Palagi po ako nagbabayad dyan sa PhilHealth na yan, pero hindi ko po napapakinabangan yan. 10 taon po ako sa Saudi. Wala po ako ni 5 na nakuha dyan sa PhilHealth na yan. Hindi ko po naramdaman yung tulong o yung benepisyo ng isang OFW dyan sa PhilHealth na yan. Tapos ngayon po, nandito po ako ngayon sa Japan. Umuwi rin po ako. Tapos bumalik ako. Yung PhilHealth, hindi ko pa rin po na pakinabangan. Ganyan kayo kalala, mga PhilHealth. Yung mga namamalakad sa PhilHealth, kay Risa Hontiveros. Mag-isip kayo ng tama. Huwag nyo kaming pahirapang mga OFW. Useless yung binabayad namin dyan. Hindi po namin napapakinabangan. Imbis na gumawa kayo ng maganda para sa mga OFW, kung ano ba yung magandang maitutulong nyo sa mga OFW. Kasi, alam nyo, ito pa isa dati minamaliit nyo kami mga OFW. Keso walang impact yung remittance ng mga OFW sa economy ng Pilipinas. Diba? Keso, kung ano-anong hindi magagandang salita narinig namin mula sa mga pulpul politiko na yan. Tapos ngayon, ito gagawin nyo. Ito gagawin nyo. Risa Hontiveros. Ito. Lumalapit kayo sa mga Pilipino. Kaming mga Pilipino, mararamdaman lang namin, Ewan ko kung mararamdaman pa namin yun kasi patay na kami kunyari, Namatay kami, sa kanyo lang kami. Pararangalan na bayaning Pilipino. Doon pa lang, magiging isang bayani ang OFW kapag namatay na. Sinasabi nyo, bayaning buhay.
mga OFW, hindi namin po naramdaman yan. Dahil sa inyo, mga pulpul politiko kayo. Lalo yung mga nasa PhilHealth na yan. Hindi makatarungan ang ginagawa nyo. Pag namatay na kami, saka pa lang masasabi na ng pamilya namin na bayani pala yung asawa ko. Bayani pala. 'Di ba? Tapos kung pahirapan nyo kami dito sa ibang bansa, alam nyo, hindi kami mangingibang bansa kung may maayos na trabaho at magandang sweldo dyan sa Pilipinas. Mas nanaisin po namin na magtrabaho sa bansa natin kesa mapalayo kami sa mga pamilya namin. Tatandaan nyo po yan. Wala pong may gusto na magtrabaho at iwanan ang pamilya nila magtrabaho sa ibang bansa ng ilang taon na malayo sa kanilang mga pamilya. Napakahirap po. Kayo mga pulpul politiko kayo, hindi nyo po kasi nararamdaman ang nararamdaman ng isang OFW. Puro lang kayo dat-dat. Puro lang kayo sat-sat. Pumupunta kayo sa ibang bansa pero hindi nyo po talaga alam kung ano nangyayari sa bawat Pilipino na nandito. Kung paano sila nagtatrabaho, paano sila hinahandle ng employer nila. Ganun po. Meron pa po dyan mga employer na nakakatagpo, lalong-lalo yung mga DH. Nakakatagpo po na employer na hindi po maayos. Pinagsasamantalahan sila. Hindi po sila pinapakain. Ginugutom po sila, nilalak po sila sa kwarto. Madalas po yan sa mga DH sa Middle East po. Doon po mga nangyayari yan, lalo sa Middle East. Kaya please, mga kapulpul politiko, mga pulpul na politiko dyan, at mga nasa PhilHealth, maawa po kayo sa aming mga OFW. Huwag nyo po kaming gatasan, parang awa nyo na. Hindi po magandang ginagawa ninyo. Baka akala nyo, natutuwa kami mga OFW sa mga pinaggagawa nyo. Hindi po kami natutuwa. Lalong-lalo na kung maliliit ang mga sahod namin. Tapos papatawan nyo ng 3%. At pag hindi kami nakabayad at nalate kami ng bayad, mayroon pang 1.5% na interest. Nagkautang pa kami. Nagkautang pa kami sa inyo sa PhilHealth. Mga walang hiya kayo. Maawa kayo sa mga OFW. Huwag puro pera ang pairali nyo. Kayo, mga pulpul politiko kayo, huwag kayo suporta ng suporta. Huwag kayo gawa ng batas. Huwag kayo gawa ng batas na hindi aayon at hindi papabor sa taong bayan. Kaya tandaan nyo po kaya po kayo ibinoto ng taong bayan dyan sa pwesto nyo na yan. Dahil nung nangangampanya kayo, ang sabi nyo, eto ako, makakatulong ako sa inyo. Di ba? Puro magagandang mga binibitawan yung salita. Para maakit nyo ang mga botante, maakit nyo ang taong bayan. Naglalatag kayo ng mga plataforma na pang-akit nyo sa taong bayan. Siyempre kami mga taong bayan, paniwalang-paniwala naman kami. Dahil akala namin, gagawin nyo kapag kayo nakaupo na. Yun pala, kapag nakaupo na kayo, kayong mga pulpul politiko kayo, kapag nakaupo na kayo, wala na kayong ginawa. Kundi mangurap. Lalong-lalo na yung mga OFW, na katulad ko. Wala na kayong ginawa, kundi gatasan kami ng gatasan. Tapos sasabihin nyo, walang impact ang remittance ng mga OFW. Tapos ngayon, eto, gagawin nyo. So, pasensya na mga kapaps, at medyo nag-init lang ako sa mga to Pambihira kasi, mag-aalas 2 na ako nakatulog kagabi mga kapaps. Mga alas 2 na ng umaga ako nakatulog, madaling araw. Kasi dahil sinusundan ko yung mga comment ng mga OFW, lalo na yung mga nasa Middle East,
sinusundan ko yung mga comment patungkol dito sa PhilHealth na to, na sinusulong ni Risa Hontiveros na pulpol na senador. Ha? Ikaw, Risa Hontiveros, huwag kang magagalit sa akin, ha. Sinasabi ko lang po kung ano po ang tama. Sinasabi ko lang din po ang nararamdaman ko bilang isang OFW dito po sa bagong ipinapasan yung batas. Sa PhilHealth na yan. Nadadagdagan nyo at mandatory yung kakaltasan ng sahod namin ng 3%. At pag hindi kami nakabayad, na late kami nabayad, magkaka-interest pa ng 1.5%. Nagkautang pa kami. Hindi po ako against sa inyo, Risa Hontiveros. Ang sinasabi ko lang is magtrabaho ka ng maayos, ha? Para hindi ka maging pulpul. Ha? Magtrabaho ka ng maayos. Ang gawin mo, gumawa ka ng batas na mas papabor sa mga OFW at magpoprotekta sa aming mga OFW dito sa ibang bansa. So, ayun lang mga kapaps. Puputulin ko na itong video natin. Medyo marami na ako nasabi. At tingnan natin, magsama-sama po tayo mga kapwa ko OFW sa amang sulok ng mundo. Magsama-sama po tayo. I-boycott po natin itong panawagan na to ni Risa Hontiveros na pulpul na senador. At yung mga nakaupo dyan sa PhilHealth na yan. Huwag po nating pabayaan na makalusot itong ipinapasan niyang batas na magpapahirap lalo sa ating mga OFW. Huwag po natin papayagan ito. Magkaisa po tayo, manawagan po tayo sa presidente, manawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa OFW na huwag po nating susuportahan ang panawagan nitong si Risa Hontiveros na pulpol na senador na to. Ha? Magkaisa po tayo kasi po malaki pong tulong ang 3% sa ating mga sahod. Biruin nyo po, yung isang buwan sahod natin, kakaltasan, mandatory ng 3%. Magkano na lang po matitira? Ha? Kaya po sana mga kapaps, so nananawagan po ako sa inyo saan man sulok ng mundo, mga kapwa ko OFW, wag po natin susuportahan ito, i-boycott po natin ito, ibasura po natin ito para din po ito sa ating kapakanan ng mga OFW. Wag po natin hayaan na makalusot itong batas na ito. So mag-ingay po tayo mga kapwa ko OFW. At ayun mga kapaps, hanggang dito na lang po at pinuputol ko na po itong video na to. Hindi po natin tatantanan to mga kapaps. Susubaybayan po natin itong ipinapasa nilang batas na to ni Risa Hontiveros na to, tsaka yung mga nasa taga PhilHealth dyan, ha? Susubaybayan po natin to, hindi po natin sila tatantanan. So yung mga kapwa ko OFW, suportahan po natin, i-boycott po natin, wag po natin hayaan na makalusot po itong batas na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ibang bansa o kung anong oras man ngayon sa inyo. So please kung bago lang po kayo dito sa channel ko, paki-subscribe na lang po at paki-like and share po at paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong videos ko na ina-upload ko. So once again, binabati ko po yung mga kasamahan ko dati dyan sa Saudi, sila Jober Barnuevo, tol. Ingat kayo dyan. Please, wag po natin suportahan. Sabihin nyo po dyan sa mga kasamahan natin dyan na wag po natin suportahan itong ipinapasang batas ni Risa Hontiveros na pulpol na senador na to. Ha? Wag po natin susuportahan. Wag po natin hayaan na makalusot itong pinapasan niyang batas. Para din po sa atin itong mga OFW. So once again, maraming salamat po mga kapaps. At hanggang dito na lang po tayo at sa susunod po na video. Mabuhay po ang mga OFW.